Okay, so Sunday grind dito sa ating mga upo, no? So ganito yung routines natin tuwing Sunday. Ano guys, wala tayong pahinga, kailangan, no? Dahil kailangan ng ating tanim at ang dami nating bayarin. That's real talk, no? So Sunday grind dito sa ating upo. So pruning, tapos update, maganda na sa mata, no? So may na-selection na tayo para Tuesday, no? Para Tuesday. Ngayon ay Sunday, no? Pero gagawin natin yan, bukas pa natin yan. Bukas pa tayo mag full harvest. So ngayon is selection pa. Yung malapit na aabot ng 2 kilos yung ating iha-harvest, no? So meron akong nakuhang mga nasa 300 plus kilos yung nasa lupa, kasi binilang ko 285 pieces yung mga andyan sa lupa, no? So tapos progress update. So itong huli dito sa taas kasali na sa harvest, no? So in short, mas marami na ang ating ini-expect na iha-harvest. Tapos ano tayo, beginner's guide dito sa upo. Ano ba yung maintenance na abono para sa upo, no? So last harvest kahapon 300 plus kilos. So yung Tuesday harvest, kasi ano pa, Sunday pa ngayon, harvest ngayon tapos harvest pa bukas, baka makakuha tayo ng 500 to 700 kilos, no? Kasi haharbisan na natin itong 700 kapuno. So third selection, no? So tapos management, paano mag abono o maintenance abono dito sa ating mga upo, no? So ginawa natin guys, granules tayo. Yan. Box granules, gamit natin yung complete 14 lang, no? So 1 foot away square sa puno, 1 foot away sa puno. Ito yung puno. So 1 foot away square, no? So box granules yung ating pagpapakain sa ating upo, gamit yung complete, no? So ano lang naubos natin dito sa 700 ka puno, 25 kilos or half sack, no? So maganda na sa mata guys, maganda na tingnan, lalo yung walang dahon sa ilalim, no? Dito sa baba di pa natin natapos kunan ng dahon, no? So ngayon nag 14. Bakit nag granules tayo? Granules tayo kasi may ulan kagabi, no? So since may ulan, mag-granules ako kasi mas madali lang mag-abono pag granules, no? Tapos ano yan, dalawa yung options natin pag mag-abono, either granules or drench, no? Kung mag-drench tayo doon sa tab, gamit lang yung 1 inch hose, guyod ano rin, paligid sa puno,
yung ating pag-drench. Maglakad lang, mabilis naman yung 1 inch drive natin yung makina. So madali lang, no? So ang gagawin ko pag mag-drench, only pag walang ulan. Pag may ulan, di na, para makatipid tayo sa tao, no? Pidira granules. Tapos yung frequency pag granules, depende din yan sa ano, depende sa ulan. Ito, ano pa to? Dapat walang sanga muna. Bago pa to eh. Ito eh. Paputulin natin, no? So yung frequency sa pag-aabono sa granules depende sa ulan. So 7 to 10 days yung interval sa granules. Kung wala, drench tayo ng gamit yung 1 inch hose, no? Dun sa tab. So maliban sa 1414, yung maintenance nating abono na pag-a-alternate ko dito sa Oppo is ano talaga, pwede 1:1, add tayo ng 1620. Ito na naman guys, oh. Daga or paniki, parang daga ata, no? Dagdag tayo ng 1620, 1:1 yung ratio. Still granules pag may ulan. Pag wala, gagawin natin is mag-drench. So drench mas tipid pero mas matagal, kasi kailangan mo ng tao maghila-hila ng hose, tapos maglakad-lakad dito, no? So mangyari, pag drench, maski ano lang 10 kilos, lagay ko 15 cubic yung laman sa tab, no? So ano lang, 10 kilos, so 5.5. Depende yan sa panahon, no? Again, pag mainit, drench. Pag may ulan, granules, box, no? Box to. Yan. Complete, no? Tapos ito na, malaki na yung ano natin, pang seeds. 5 pieces. Hindi na yung 2. 6 na pala, no? So again, may na-harvest na tayo. Binilang ko yan, 285 pieces. So estimated 300 kilos. Kasi taglampas 1 kilo yan, no? So maganda na sa mata, ganda na tingnan. Thank you sa ating mga upo. No? So ang gagawin ko sa abono, alternate lang talaga. So pwede solo ng 1414 lang. Pwede next mag-add ako ng 1620, 1:1 ratio. Pag mag granules, the same lang yung gagawin ko. Tapos ilipat-lipat ko lang yung abono, no? Ano pa to guys, second pakain ng granules, no? So last na granules, ibang posisyon, dito, dyan, doon. Tapos next naman, iba naman. So yung pag-aabono ko ng granules, hindi ko ilagay doon sa kung saan ako naglagay ng abono last, no? Tapon-tapon lang, provided hindi ko malagyan yung, parang ilipat ko lang, no, yung paglagay ng abono, no? So yan yung process ko, yung procedure ko ting mag-abono sa upo. Tapos box kadalasan pag may ulan. Pag walang ulan, yon drench, no? Doon sa drench again, pag ang pang alternate,
ano lang 1620 or 1846, same ratio. So again, dito yung budget natin pag granules, hindi na magbago. Yan na, half sack. So maintenance na abono, no? So yan yung paraan natin dito sa upo. So again, best time magparami ng bunga sa upo is yung mainit ang panahon. So ngayong tag-ulan, pahirapan. Bakit? Marami ang mga bunga na nalalagas, no? Kasi parang mas stress sila sa ano, sa ulan, no? So tuloy yun lang yung management natin dito. Once again, expected natin by Tuesday. So ngayon nag-selection tayo. Ano pa, 285 pieces yung nakuha natin dyan, no? Dyan na, iniwanan lang natin, lagay lang natin dyan sa ilalim, no? Hanggang dun sa taas. So gagawin namin yan bukas. So yung mga nasa lupa, madadagdagan yan kasi mag-harvest na tayo dito. So yung mga andito natira, yung mga alanganin, so bukas dadalhin na. So yan yung pag-harvest natin sa upo. So refer lang paano mag-harvest doon sa previous nating video, no? So sa atin ngayon is yan yung maintenance na abono dito sa ating mga upo, no? So variety, Mayumi F1, number of hills 700, no? So expected natin bukas, bukas ng hapon ay 500 to 700 kilos kasi yung nga mahaharbisan na, mostly halos lahat na yung ating haharbisan kasi yung late natin doon sa taas ay may iha-harvest na tayo. So in short, nagsabay-sabay na sila itong 700 kasi 400 plus itong nauna, tapos din sa taas ay 200 plus yung huli, no? So thanks God. Again, ito yung kumukulot, sinasabi natin last, andyan talaga yan. Once again, maganda na sa mata, maganda tingnan. I don't know, makita nyo ba? Tapos gagawin ko pruning, tsaka tatapusin ko mag-leaf, no? So dito at least kunti na lang yung dito na lang na side, yung hindi pa na-leaf o nakunan ko ng dahon, no? So daming ano guys, daming ito. Yan naman, parang daga siguro, daga to, no? So God bless everyone. Thank you Lord. Thank you sa ating upo. Update sa presyo, tag-gis. Kahit sayang tag-gis, no? So dito pag tag-gis, yung 285 pieces na nakuha ko dyan times 10 ay malaking tulong na, no? Pero yung kinuha ko is lampas yan 1 kilo. So kaya 300 plus ay laking tulong na, no? Yun lang, maraming salamat. Yung frequency, I don't know, nasabi ko ba? Yung frequency natin dito sa pagpakain, yung drench, again, mag-drench lang tayo pag walang ulan. Yung frequency sa pag granules, 7 to 10 days dito sa upo, no? So depende sa panahon. Sa akin kasi pag walang ulan, drench. So dito di pa to nakatry mag-drench, di pa tayo nakatry nag-drench kasi madalas yung ulan sa area. Tapos ano pa, mataba pa naman yung lupa. Kasi yun nga, ang palaya beds, iba yung results. Dami nang kinain guys. Ito pa, mga bago. Kaya lilinisan ko dito para makita nila, oy, iba na yung anyo, iba yung mukha.
No? So yan yung abono. Yan yung pag-aabono. Paano mag-abono? Anong mga abono pwede gamitin dito sa ating mga upo. No? So triple 14 lang. Pwede ra triple 14 lang. Pwede rin kang magyara if gugustuhin mo. No? Sa atin, carry lang. Ampalaya beds, napakataba ng lupa. Sa atin is dadagdagan lang natin ng konting abono. Ay kumbati na. No, yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupilo Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo, panaig saba. Ay manoon pa ko. Dagang salamat. And God bless. Thank you. Thank you guys. No, so thank you sa ating mga upo. God bless everyone.